Sa lakas po ng mga ebidensyang nakalap ng pamahalaan, tulong-tulong po yan. Mga ebidensyang nakuha sa Blue Ribbon Committee, nakuha ng Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman ay sinigurado nila na makukumbinsi ang Sandigang Bayan para kaagad-agad, forthwith, maglabas ng warrant of arrest. Kasi ho talagang case build-up ang ginawa ng Executive Department. Pinalakas, sinigurado ang ebidensya bago i-file sa Sandigang Bayan para walang dismissal at para ho talaga magkaroon ng warrant of arrest. Kasi ho, kahit na anong gawin nating lahat, kung mababaw yung ebidensyang ginawa ng gobyerno, mababaliwala din yan sa husgado. Kasi ang ating mga justices, ang ating Sandigang Bayan, nakatingin yan sa ebidensya, sa dokumento at testigo, hindi sa personalidad ng akusado o nagrereklamo. Ebidensya ang titingnan. Kaya nga maganda po yung diskarte ng Executive Department kasama ang Ombudsman na case build-up. At yung pala ang dahilan kung bakit natagalan, nainip tayo, nanawagan na rin nga ako na ba't ang tagal at bilisan na. So yung pala, tiniyak nilang may sapat na ebidensya. Kaya sa oras po na maipile ang lahat ng kaso, dahan-dahan po yan, hindi po pwedeng sabay-sabay sa dami. Siguro, asahan na nating may araw na 3 kakasuhan o 4, di ganyan, sunod-sunod. Para ho yung dokumento hindi nagrarambol, lahat yan papunta ng Sandigang Bayan. At alam naman natin, nag-aabang din po ang Sandigang Bayan, mga justices, kasi kasama sila sa biktima ng korupsyon. Ang ating judicial body, from Supreme Court hanggang sa lower court, kasama ang Sandigang Bayan, ay may-ari din ng perang nawala. Perang kinurakot ng mga politiko, kontraktor, district engineer, at kung sino-sino. Kaya ang mga justices ay complainant din, biktima rin yan. Pero siyempre, hindi naman nila gagamitin yung ganong iso. Ang kanila, ano ang dokumento na isusumiti sa kanila ng Executive Department. At ito na nga po yung good news na sinasabi natin. Matibay ang dokumentong nakita at ihaharap ng mga prosecutor, ng mga taga-usig before Sandigang Bayan para mag-issue ng warrant of arrest. Sa oras po kasi na malabas ang warrant of arrest, siguradong manghuhuli. Huhulihin ang kahit sino. Ang sigurado dyan kasama sa unang batch, kung di ako kakamali, mga Diskaya. 2 politiko na ang nauna, o 3, si Saldico, Chingo Estrada at Villanueva. Si Escudero susunod, si Revilla susunod, Binay, at kung sino-sino pa hong nabanggit. Kung di ako kakamali ay 6 hanggang 7 ng mga senador. Kakahiya, ganong karaming senador ang nasangkot sa korupsyon. Hindi ko sinabing guilty sila. Incumbent at dating mga senador, ganon po. 6 hanggang 7 sa ongoing investigation ang nakitaan ng mga ebidensya base sa sinumpaang salaysay ng mga engineer ng Public Works and Highway, DPWS, na sila ho ang pinagdaanan ng project na ito. Ganong katindi. Kaya ho kaabang-abang talaga. So, huwag tayong lilihis. Ang sinabi ng gobyerno under President Marcos bago magpasko, may makukulong. Ay malapit na po yan. 1 buwang mahigit-higit na lang. 2 linggo na lang. Wala nang 2 linggo, December na. So pagpasok ng December, magbibilang lang tayo ng araw. Ay ako naman naniwalang pag halimbawa nag-file ngayong linggong ito ng kaso, next week may warrant of arrest na yan. Kasi kung di ako nagkakamali, nag-utos na ang Korte Suprema 1 month ago, noong nakakailan pa, na bibigyan ng priority ng judicial body ang mga kaso sa graft and corruption sa flood control. So pag may ganyan pong utos, ang Supreme Court, susunod ang Sandigang Bayan. Bibigyan ng priority. Kahit napakaraming kaso na hawak-hawak sila. At pag sinabing bibigyan ng priority, yan ang uunahin talaga, makikita na nila. Dahil alam ng mga justices ng Sandigang Bayan na ang taong bayan mismo, buong Pilipinas, sa buong mundo ay nag-aabang
Hindi lang Pilipino, pati ang international community, pati business community, pati military at police, lahat ng sektor nag-aabang. Gusto ng mga taong may-ari ng pera, may makulong kaagad-agad. Alam yan ng judicial body. Kaya ako naniniwalang hindi nila tutulugan yan. Bibigyan talaga nila ng panahon na suriin ang dokumento at warrant of arrest kaagad. Non-bailable. Nakahanda na ang kulungan dyan sa may Payatas, Quezon City Jail. Malapit lang sa Sandigan Bayan kung saan doon sila lilitisin lahat. Abangan natin yan. Okay? Sunod-sunod na po yan. O, sige. Sa iba nating mga balita, naku, talaga namang katakot-takot itong pagdududa sa ginawa nitong si Saldico ng mga picture. Hindi na ho ngayon kapanipaniwala kasi lumalabas, AI daw. Artificial intelligence yung video. Kasi may lumalabas kayo mga video na picture, kung ikukumpara mo yung original na mukha ni Saldico, nung si Congressman pa, tsaka ngayon magkalayo. Yan, so pati na yung pagkatao ni Saldico, pinagdududahan na. Hindi lang ang pinagdududahan na yung kanyang mga mali-malitang ipinakita kung sabi ko nga baka galing sa tutuban kasi mumurahin lang 1,499. At kung ano-ano pa. Pinagdududahan yung kanyang sinasabi, pinagdududahan kung anong laman ng maleta, kung saan galing ang maleta, pati ngayon yung kanyang pagkatao doon sa video. Sinasabi AI daw, artificial intelligence. Wow! Yan na ngayon ang problema ni Saldico. Yung mismo kanyang kalagayan, pagkatao, at mga sinasabi, siya na ngayon ang china-challenge ng publiko. Totoo ba yan? Ikaw ba yan? Ayan. Pati yung mukha mo pinagdudahan na, pati pananalita mo. Ano nga? Kasi nga yung video mo, iisang anggulo. 1, 2, 3 yata yun. Part 1, Part 2, Part 3. Iisang anggulo. Walang bago doon. Hindi man lang nagpalit ng damit O di rin nagpalit ng location. Talagang parang isa lang. So, ayan po. Ngayon ang tanong, siya ba'y papaniwalaan? Siya ba'y kapanipaniwala? Kung yung mismong kanyang sinasabi, ginawa, pinagdududahan na, paano pa kaya yung kanyang mga akusasyon laban sa dating speaker at kay Pangulong Marcos? O baka ito ay pinagtahi-tahi lang na katulad na sinabi ko sa unang mga video natin na para bang itinodo na ng mga pro-Duterte anti-Marcos ang kanilang mga sinasabi against Marcos administration para pabagsakin ng gobyerno. Pero wa effect kasi nananatili pong ang suporta ng majority ng Pilipino na kay Pangulong Marcos kasi basang-basa ang mga personal and political interest ng mga nasa likod ng paninira. Yun po yun. Kaya big challenge ito sa inyo kung meron pa kayo. Kahit anong sa gawin pa ninyo, ala na. Kasi kung gusto nyong maghawak ng kapangyarihan, hintay na lang kasi ang eleksyon sa 2028, 2 taon kalahati na lang. Actually, 2 taon na lang itong Marcos administration. Pagdating kasi ng 2028, eleksyon na, kampanya na. Ang filing ng Certificate of Candidacy, kung di ako nakakamali, October, November ng 2027. Diba? Filing na ng Certificate of Candidacy. Pagdating ng January o February ng 2028, kampanya na. Pagdating ng Mayo, eleksyon. So halos 2 taon na lang. November ngayon. So next November, 26. Yung pangalawang November, 2027 na. Yun na ho yung official na filing ng Certificate of Candidacy for Presidential, Vice Presidential, Senatorial. Doon sa May 2028 election. So 2 taon na lang itong gobyernong ito. Ba't hindi pa kayo maghintay? Kaya obvious na gusto lang yung protektahan yung inyong mga kasamahang involved sa korupsyon. Ayaw nyong makulong. Kaya nagmamadali kayong agawin ng kapangyarihan. Doon kayo magpakagaling sa eleksyon para maayos ang labanan. Kung sino man ang kalaban nyo, tingnan, good luck na lang sa mga kalaban at maglalaban-laban sa eleksyon. Pero ngayon, pang-aagaw ng kapangyarihan sa inyong interest lang, wow, hindi pwede yan. God is good all the time.